B, nag-jogging ka na naman, ano? Nakita kita kanina. Oo. Gusto ko kasing tumatakbo. Hinahanda ko ang sarili ko para sa big test. Ah, big test. Sa wakas mamimit mo ng lalaking yun in person. Mag-iingat ka, ha? I heard. Talented siya pero hindi siya pala kaibigan. Doc, lumalala ang kondisyon. Walang nangyayari, hindi tumataas ang blood pressure. Bumababa ang BP, 80/40 na ngayon. Doc, ihahanda na bang blood transfusion? Pakihanda ang Opo, Doc. Mabilis na bumababa ang blood pressure. Hindi kaya sustain ang dosage. Alam ko yun, ginagawa ko ang best ko. Pakisuction dito. Hindi nakakayanin ng pasyente. Mabilis na bumababa ang BP. Alam ko, pakihawakan to. Ako nang gagawa niyan. Doon ka muna sa tabi. Doc, permission na itaas ang table. Sige, lagyan ng suction dito, i-clear ang surgical field. Kamusta ang pagdurugo? Malakas pa rin po. Gamitan ng swab at sponge. Pakigupit to. Kamusta na ang BP? Stable na po ang BP. Under control na ang pagdurugo, i-check ulit ang BP. Opo, improving ng BP 120/70. Pakigupit. Ikaw na ang magpatuloy nito. Ano, kaya mo ba? Sige na. Hindi palaging cautery. Ang option kasi sa surgical suture, kailangan mo i-check kung yung vein or artery ang nagdudugo. Oo. Totoo na madala ang ganitong case, pero possible. Kaya kailangan alerto ka. Lagi nakahanda ang sarili mo. Dapat mabilis kang mag-isip. Hindi makakatulong yung maghihintay ka ng milagro. Hindi ako naghihintay ng milagro. Sinubukan ko pigilan yung pagdurugo, akala ko mapipigilan ko. Hayaan mo na yan. Total, first year resident ka pa lang. Let it go. Hayaan? Matapos mo akong sabihang naghihintay ng milagro, ay akong ganun ang tingin mo sa akin. Bakit naman? Anong masama sa isang milagro? Wala naman. Yung umaasang may mangyayari, hindi naniniwala sa ganung bagay. B, ano ba? Masyado ka namang busy. Tinitingnan ko yung file na naging last patient ko. Kailangan kong aralin. Para sa susunod, hindi na ako mapapahiya. Aba, ganyan nga. Yan ang tamang attitude na dapat pinapakita kay Dr. Tana. Paano mo naman yun nalaman kaagad? Alam mo, dear, si Dr. Tana kasi nakalagay sa most wanted list ng lahat ng babae dito sa buong ospital. Paano hindi ko malalaman? Sa bagay, totoo ngang gwapo siya. Pero hindi ba sila natatakot dahil ang higpit niya? B, kaya ganun siya. Kasi nagluluksa pa rin siya. Nagluluksa? Ano? Hindi mo pa ba alam? Taga saan ka ba? Sikat kaya yung topic na yun tungkol sa kanya. Ano nangyari? Basta 2 years ang nakalipas. Sikat na sikat ang kwento ni Dr. Tana sa internet. Pinag-uusapan ng lahat ng tao yung white rose ni Dr. Tana. Misteryosong white rose sa tollway. Ilang buwan na namin nakikita yun doon. Sabi nila para sa patayin. Talaga, nakakatakot naman. Ano ba talagang totoo? Ikwento niya nga sa akin. Mabilis na kumalat sa internet ang tungkol sa puting mga bulaklak na nandito sa tollway. Nagkaroon dito na aksidente. Babae at lalaki yung mga biktima, mga doktor. Ang lungkot nga kasi nangyari yun 1 linggo bago ang kasal nilang dalawa. Ayun, patay yung babae. Pero nabuhay yung lalaki. Mahal na siguro yung babae kasi linggo-linggo nag-iiwan ng puting bulaklak yung lalaki. Excuse me, pwede ka bang ma-interview? Teka, sandali lang.
nagre-research ka na mag-isa, no? B, alam mo, itong totoo niyan. Simula nung nangyari yung aksidente, wala pang nagiging girlfriend uli si Dr. Tana. Matanong ko lang kung marami nagkakagusto sa kanya. Bakit wala pa kahit isang nag-offer na gamutin ang puso niya? Meron, pero iilan lang. Yun nga lang, hindi siya interesado sa mga nagpaparamdam sa kanya. At ang sabi-sabi, meron silang nai-encounter. Nai-encounter? Yung multo ni Dr. Nock. Ang sabi nila, yung mga nurse na sumubok na umaligid kay Dr. Tana, pare-pareho lang yung natanggap na treatment. Tenth floor, door opening. Para sa'yo. Congrats. Door closing. Sa fighting stage dito lang. Congrats! Ikaw talaga? Ay, ka na. Oh, oy. Oo nga. Bakit tutulala ka? Hoy, Ano naman? Hoy, halika na! Halika na! Ano ba Mag-relax na tayo, oh? magsasara na yung elevator, oh. Hello? Halika na! Ay, oo. Bakit ganun? Ano nangyayari doon? Ano yun? Ay, oh, ano nangyari dyan? Kagutom. Totoo yan? Hindi ko alam kung totoo o hindi. Hindi kasi ako nagpaparamdam kay Dr. Tana. Gusto mo subukan? Alis na ako. Takot dito. Bye. Ice cappuccino, not too sweet. Thank you. Lateng iniinom yan. At Amerikano naman kay Dr. Nock. Gusto ko sanang mag-sorry at mag-thank you dahil kahapon. Ano ba ang una? Magsasorry ka o magta-thank you? Una, gusto ko mag-sorry. Nakipagtalo ako sa'yo at pangalawa, salamat sa tulong mo sa surgery. Maupo ka. Mukhang nakwento ka na rin ng iba, ah. Anong masasabi mo? Gusto mo ng 2 klase ng kape? Kami ni Nock. Kaming dalawa ni Nock. Magkaiba ng gusto. Lagi kami nagtatalo kung kaninong kape ang mas masarap. Okay, tikman mo ang Amerikano ko.
Ayoko. Salamat na lang. Masyado mapait yan. Tikman mo lang. Okay to sa'yo. Not bad tong latte, ha? Yung tamis niya, sakto lang. At ikaw naman, sobrang pait talaga ng ininom mo, Amerikano. Kinalahati namin yung kape. Simula noon, 2 klase na iniinom ko. Magandang paraan yon para hindi kayo mag-away. Kung magandang paraan yun, matalino ka mabahay para maintindihan mo. Ikaw ang una. Akala ng iba, in-order ko si Nok. Meron na pala akong pasyente. Yung tungkol sa kape, ikaw lang sinabihan ko at wala nang iba. Secret lang yun. Huwag mong pagsasabi. Hayaan mo sila. Hayaan mo kung anong iisipin nila. Kamusta ka? Hello po, Hello Doc. po. Hi. Doc, minsan sumasakit tapos nawawala. Check natin yung tiyan mo. Nag-flatulence ka na? Utot. Kung nakautot ka na raw ba? Ah, paminsan-minsan po. Bakit pinatanong, Doc? Kung nagawa mo na yon, ibig sabihin, normal na nag-function ang intestines mo. Okay. Ha? Wala po. Sabi kasi ni Play, maganda kayo. Hindi ako naniniwala. Pero ngayon nakita ko kayo, totoo nga yung sinabi niya. Thank you sa compliment. Hindi lang siya maganda, matalino pa. Pinupuri nga siya ni Dr. Tana dahil sa ginawa niyang operation sa akin. Walang may iwan na peklat sa balat ko. Maganda si Dr. B. Tapos gwapo rin si Dr. Sana. Hospital ba talaga to o runway? Magpagaling ka na, baka magselos na ako niyan, ha? Pero, hindi lang basta gwapo si Dr. Tana. Romantic din siyang lalaki. 2 years ago nang patay ang girlfriend niya, pero hanggang ngayon single pa rin siya. Gusto kong makakilala ng ganong klaseng lalaki. Sige, pag namatay ka, ganun din ang gagawin ko. Ano ka ba? Bakit ba ang dami mong alam tungkol sa kanya? Eh, yun ang pinagkakwentuhan ng mga nurse dito eh. Special at mabait siguro yung dati niyang girlfriend, no? Kasi kung hindi, sigurado ako, nakamove on na siya. Kaya mo bang maging tulad niya? I hate you. Ikaw ba, Dr. B? Hindi ka po interesado? Maganda ka naman tapos napakagwapo ni Dr. Tana. Bagay kayong dalawa.
Magpahinga ka na. Ple, huwag mo siya i-encourage. Sige ka. Dadalawin ka ng doktor mo. Makikita mo. Ano ba? Tigilan mo nga yung pananakot mo sa akin. Hello, June? Huwag mong kalimutan yung party mamaya para sa mga bagong residente. Balita ko may kilala kang pupunta ron. At sino naman? Sino pa ba? Eh di yung kasama mong lalaking umiinom ng kape kagabi. Okay. Huwag kang mawawala ah. See you there. Hindi ka ba sanay mag-heels? Oo. Sa tingin ko naman, bagay sa'yo. Hindi ba yun, pare? Uy, ano sinasabi mo? Yan ang naging ex niya sa atin. Hindi ako, sa kanya. Sino siya? Si Dre. Pharmaceutical representative. May-ari ng private hospital ng Perez yan. Big time talaga yan. Swerte ni Tana. Pakituget kasi kaya lalo siyang hinahabol. Tara guys, let's drink to this. Cheers! Ano nakakatawa? Gusto kong pasalamatan yung bagong doctor kanina. Dahil sa kanya, pinili mo ako ngayong gabi. Pagkatapos nun, sinama mo pa ako rito. Anong kinalaman niya? Huwag mo na itanggi. Nakita ko tinititigan mo siya. Alala ko lang dati nung bago kaming resident dinok. Namiss ko siya. Ano ba yan? Ibang klaseng mag-isip ang mga lalaki. Dinala mo ako dito sa bahay mo.
Pero ibang taong hinahanap mo. Babalik ako. Oh. Panoorin mo na lang kami, ha? Nakatulog ka ba kagabi? Oo, sakto lang. Hindi lang kasi nangyari yung iniisip ng mga tao. Pero parang hindi ka panipaniwala sa simula. Bakit naman? Sa tingin ko, normal lang yun dahil ang mga babae, come and go. Ginagawa lang nila ako noong gusto nila. Bakit ang lalaki? Kapag ayaw na nila, itataboy ka. Okay lang sa kanya, kaya okay lang sa akin. Hindi naman kaya... Hindi naman kaya ano? Dr. B, gagamitin mo ba ang pag-ibig para sa sex lang? Dr. B, yung kanina, gusto ko mag-sorry at mag-thank you sa'yo. Mag-sorry saan? Sorry kasi naging bastos ako. Ang totoo, inis ako sa sarili ko. Bakit ka nag-thank you?
Dahil pinatawad mo na ako. Hindi ko inaasahan na magsasabi ka ng ganung bagay. Sumakay ka na. Ihatid kita sa inyo. Salamat na lang. Ibig sabihin, hindi pa ako pinapatawad. Sige, ganito na lang. Ihatid kita sa inyo para makabawi ako sa'yo. Parang wala naman akong pagpipilian. Sumakay ka na. Traffic na sa likod. Gutom ka ba? Gusto mong kumain muna sandali? Huwag na lang. May pupuntahan din kasi ako ngayon. Pwede mo ba akong samahan kahit sandali? Please. Maraming salamat. Akala ko niyaya mo ako para kumain. Magko-coffee ka lang pala. Ito ang sinasabi ko pupuntahan ko. Anong ibig mong sabihin? Pupuntahan. Alam mo, 2 years ago, once a year akong pupunta dito. Once a year. Nandito ka? Importante para sa akin ang restaurant na to. Oo, Tana. Bakit hindi ka pa nag-order? Sabi ko naman sa'yo, wag mo na akong hintayin eh. Ay, nakakapagod ang araw na to para sa akin. Namatay pa yung battery ng cellphone ko. Kaya naman ang ginawa mo, Siyempre, nagawa ko i-text ka muna kanina dahil alam kong on-time kang tao. Nagkaroon kasi ako ng problema sa case ko. Akala ko hindi ko na masosolusyonan. Sabi ng isa sa mga nurse, mabuti lang may nangyaring milagro. kaya ang sabi mo, Kaya pinagsabihan ko siya. Meron tayong tinatawag na utak at modern technology. Lahat kaya natin gawin, kaya bakit tayo kailangan umasa sa milagro? Yung naniniwala ron. Anyway, pasensya ka na. Puro reklamo ang sinasabi ko. ilabas mo lang lahat yan. Tapos ako naman susunod. May problema ba? Nok? Maniwala ka man sa akin o hindi. Pero ikaw ang milagro ko. Ito ang nag-uugnay sa atin. Simula ngayon, kung saan ka pupunta, susunod ako. Kapag hindi maganda ang pakiramdam mo, tatabi ako sa'yo. Kapag masaya ka, nasa harap mo lang ako. Pero kapag nalulungkot ka, nasa likod mo lang ako. Gagawin ko ang lahat para alagaan ka. Pangako ko yan. Hindi na tayo maghihiwalay. Mukhang ganun ang ha. Kapag bumitaw ka, magagalit ako sa'yo. Hindi kita bibitawan.
Tatlong oras ako nakaupo. Hinintay ko si Nok. Pero napakasaya ko ng araw na yon. Pagkatapos nun, mag-isa na ako umupo rito. Hirap na hirap ako. Masakit. Sa tingin ko, maganda naman ang lugar na ito. Pero boring kung palagi ka rito. Parang pagmamahalan niyo lang ni Nok. Hindi naman sa nakikialam ako sa'yo. Pero mula sa mga narinig ko sa'yo at sa mga nakwento sa akin ng ibang tao, sa tingin ko, hindi rin gusto ni Nok na magkaganito ka. Sa tingin mo, gusto ni Nok na basta ko na lang siya kalimutan? Dapat na lang ba nating kalimutan ang masayang alaala? Kung lagi nating babalikan ang masasayang alaala, mas nahihirapan tayong kalimutan ng kirot sa puso. Thank you sa binigay mo advice. Excuse me, sir. Pakicheck po yung kotse niyo. Mukhang hindi po kasi nakalitan. Wala po sa alignment. Magkikita rin tayo. Salamat sa paghatid mo sa akin. Ako dapat ang magpasalamat. Nakulong ako sa masasayang alaala. Kaya nahihirapan ako mag-move on. Paano na lang kung gusto ko na ulit maging masaya? Kailangan ihanda ko ang sarili ko masaktan muli?
Saglim ah. Sino yung lalaki? Hi, si Mama. Kunwari ang atensyon nasa panonood ng TV. Mas exciting kasi yung pagmamatsyag sa inyo kaysa sa mga Korean novela series. Kaibigan ko lang. Kaibigan lang o sa ngayon magkaibigan pa lang? Para naman po mangyayari yung sinasabi niyo. Bakit? Meron ba siyang girlfriend? Meron dati. Sigurado ka ba sa sinasabi mong yan? Kung nagkaroon man siya o hindi, wala yung kinalaman sa akin. Kahit anong sabihin mo, basta lagi mong tatandaan mag-iingat ka. Huwag kang makikigulo sa relasyon ng iba. Matutulad ka sa akin. Ay, Mama. Hindi mo masasabi. Baka bigla na lang hanapin ka kahit saan at puntahan ka. Sorry, Auntie. Alam ko late na po. Pero nagbakasakali lang po ako dahil kailangan ko bukas. Walang problema. Tatapusin ko yun bukas. Daanan mo na maaga. Pasensya na po kung naabala ko kayo. Hindi, okay lang. Salamat sa pagsama mo sa akin. Salamat din sa advice mo kanina. Salamat sa paghatid mo sa akin sa bahay. Sweet dreams. Ikaw din. Miss you. Uy, ano nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Mukha kang pagod na pagod. Hindi ka ba nakatulog kagabi? Mhm. Hindi
Hindi kaya dinalaw ka ni Dr. Nock kagabi? Paano mo nasabi yan, June? Ano ba? Binibiro lang kita. Paano kasi nakita kita kahapon na sumakay sa kotse ni Dr. Tana? Ako rin naman eh. Magsiselos ako tulad ni Dr. Nock. Hindi yun gaya ng iniisip mo, June. Sumakay lang ako at magkaibigan lang kami, okay? Mas okay nga kung higit pa kayo sa magkaibigan eh. Mag-work na tayo. Kumusta ka na? Medyo okay na. Ple, yung boyfriend mo? Kasama ng mga kaibigan niya. Ple, happy birthday. Salamat. Tignan ko ang sugat mo. Birthday ko ngayong araw. Ang mga lalaki talaga. Sabi niya tungkulin niyang ligawan ako at i-date. Ngayon kami naiiwan lang niya ako dito. Teka, ano bang ginawa ng ex ni Dr. Tana? Bakit hanggang ngayon mahal pa rin ni Dr. Tana yung ex-girlfriend niya kahit patay na? Bata ka pa kung ano-ano nang iniisip mo. Dr. B, kung sakali magkasama kayo ni Dr. Tana, anong gagawin mo para mahalin ka niya? Kung magkasama kami ni Dr. Tana at gusto niya ako, ibig sabihin, hindi na niya mahal yung ex-girlfriend niya. Oh, wag mo sabihin may gusto ka rin sa kanya. Hindi, wala. Gusto ko lang magkaroon ng ganong boyfriend. Magpahinga ka na. Tama bang nag-iyosi ang isang doktor na tulad mo? Papatayin ko na. Hindi, okay lang. Okay lang sa akin yung amoy. Naaalala ko kasi yung papa ko sa amoy ng yosi. Ayaw ninok ng Yossi. Kaya umakit ako dito para manigarilyo. Pero, nakikita kong sinama mo pa rin siya. Anong pinapakinggan mo? Ano? Anong pinapakinggan mo? Ito, ang paborito kong pinapakinggan. Nakikinig ako sa music na to kapag may problema ako.
Nanaginip ka? Pasensya ka na. Dr. Nook, sorry na. Hindi ko na uli i-wish yun. Ano ginagawa yung dalawa? Walang yaka talaga? Tinakot mo ako, hindi ka nakakatawa ha? Happy birthday, babe! I love you! I miss you! Dr. V! Bakit? Anong problema? Nang, Si Dr. Nook? Talaga? Imposible sinasabi mo? tingin mo nakakakita ako ng mga bagay-bagay? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ano lang kasi, si Dr. Nook mabait na tao. Kung sakaling multo siya, hindi siya magiging masamang multo.
Hindi ko pa siya nakikita. Pero sabi nila dinadalaw niya yung mga babaeng nagkakagusto kay Dr. Tana. Ay, teka, hindi ko sinasabing may masama kang intention kay Dr. Tana. Pero hindi ba? Interesado siya sa'yo? Interesado siya sa akin? Totoo yun. Alam mo, simula nung dumating ka dito para mag-train, biglang gumanda ang mood niya. Mas madalas na siyang umingiti. Hindi ako naniniwala. Bakit ako magugustuhan ni Dr. Tana? Kasi parang ganun eh. Sabihin na natin, totoong gusto ka niya. Ikaw ba, papayag kang mangyari yon? Wala akong iniisip na ganong klaseng bagay. Gusto ko lang malagpasan niya yung pagdadalamhati niya. Talaga? Kanina ka pa tulala. Anong nangyayari? Si Dr. No? Talaga? Imposibleng sinasabi mo. Tingin mo nakakakita ako ng mga bagay-bagay? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ano lang kasi, si Dr. Nock mabait na tao. Kung sakaling multo siya, hindi siya magiging masamang multo. Pero sabi nila, dinadalaw niya yung mga babaeng interesado kay Dr. Tan.
ko sinasabing may masama kang intensyon kay Dr. Tana. Pero hindi ba? Interesado siya sa'yo? Nang, sinasabi mo ba sa akin gusto ko ni Dr. Sana? Totoo yun. Alam mo, simula nung dumating ka rito para mag-train, biglang gumanda ang mood niya. Madalas na siyang umingiti. Sana totoo nga yun. Sabihin na natin, totoong may gusto siya sa'yo. Ikaw ba, papayag ka mangyari yun? Hindi ko iniisip ang ganung bagay. Talaga? Sana maisip mo yon para makamove on na siya sa pagdadalang hati niya. Dr. Tana, 31 years old pong babae na patient. Car accident. Bumangga yung kotse niya sa lamppost. Respiration 30. BP 70/30. Pulse Sa tingin ko 140. meron siyang pneumothorax. Akin na yung number 32. Opo, ICD number 32. Scalpel number 10. Tawagin si Dr. Bravo. Mabuti na lamang sinuwerte tayo. Hindi tayo namatayan ng pasyente sa operation room. Kaya nga lang, yung ganong pagkakamali, hindi pwedeng basta-basta na lang baliwalain. Kaya ang committee at isa na ako ron, kapag kasundan na isuspend ka temporarily until further notice. Yung tungkol sa nangyari kagabi, dahil sa image ng pasyente na alala ni Dr. Tana yung araw na namatay si Dr. Nock. Magkatulad kasi yung nangyaring sitwasyon sa kanila. Tapos babae rin yung pasyente. Yun lang po ba ang lahat? Siguro guilty pa rin siya. Guilty si Dr. Tana? Siguro nakokonsensya siya kay Dr. Nock. Hintayin mo na lang ako sa 14th floor. Susunod na ako doon. Apo. B, Yes. alam mo bang nag-resign si Dr. Tana? Nag-resign na siya? Oo. Nagpasa siya ng resignation letter pero hindi pa aprobado. Pinapareconsider sa kanya. Nasaan kaya siya sa oras na ito? Hindi ko alam kung nasan siya. Pero kapag nakita mo siya, sabihin mo na puntahan at kausapin niya si Dr. Sancha at Dr. Prapon. Sige. Oh, aakit na ako, ha? Sunday. The number you're calling is out of coverage area.
Jose, gusto ko sanang baguhin mo ang isip mo. Please, huwag ka mag-resign. Hinahanap mo talaga ako. Baka ikaw sumunod mamatay dahil sa akin. Sumunod? Iniisip mo ba na namatay si Nok nang dahil sa'yo? Anong dahilan? Bakit pa ulit-ulit mo sinasisi ang sarili mo? Aksidente ang buong nangyari. Wala ka nalalaman. Wala kang alam. Hey, aksidente! Ano na nangyari dito sa sasakyan? Tuloy na muna yung traffic! Ito mo nga! Adala namin yung stretcher! Dahan-dahan, baka may masaktan. Tabi na, tabi. Meron dalawang naipit sa kotse. Oh, sir, sir, sir! Ayun, bilis, bilis! Oh, okay pa kayo? Okay, ready? Ayun, tulungan ka. Gawin mo yan. Yan. Doc, hintayin ba natin si Dr. Hindi ako na ang Sophie? bahala. Wala pa rin pals. Ito 200. Huwag na, hindi na kailangan yan. Magiging okay ka. Nok. Nok. Tutulungan kita. Hindi tayo maghiwalay, naalala mo? Nok. Doc, patay na pong pasyente. Pakihawakan mo yung mask. Nok, matutulungan kita. Hindi. Hindi. Nok! Nok! Please, gumising ka! Anong gagawin ko kung wala ka? Doc, patay na po siya. Bumalik ka, Nok! Bumalik ka, Nok! Ano ba? Kaya pa natin to. Bakit di mo hinawakan yung mask? Doc, wala na siya. Huwag kang magsasabi ng ganyan. Hindi yan totoo. Maliwanag. Pero sa huli, wala rin nangyari milagro. Namamatay ang mga tao. Kahit na hindi mo nailigtas ang buhay niya, hindi ibig sabihin na may ibang makakagawa nun. Ikaw na rin mismo ang nagsabi. Namamatay ang mga tao. Wala na siya dito sa mundo. Sabi ko patay na siya. Pero hindi ko sinabing wala na siya. Nandito pa siya.
Tama ka. Nandito pa nga rin siya. Pero nasa puso mo na lang siya. Hindi mo naiintindihan. Nandito pa rin talaga siya. Dinonate niya yung katawan niya. Kung nabubuhay siya, malamang lecturer, doctor siya. Kahit na wala na siya, yung bangkay niya na-examine pa rin. Alam mo, Tana, sa tingin ko, Ako ang nagsuot niyan. Sa tingin ko kasi, ayaw yan tanggalin ni Nock. nung una, ang akala ko, matutulungan kita na makalimutan mo siya. Para makaalis ka sa nakaraan mo. Pero ngayon alam ko na ganito pala to seryoso. Salamat sa pagtulong mo. Dahil sinubukan mo. Mabuti pa, itigil mo na yung ginagawa mo. Wala namang makakatulong sa akin. Walang makakatulong sa'yo. Ayaw mo lang tanggapin. Tama ka. Ang habang buhay mong pagmamahal, perpekto na. Hindi mo na kailangan ng tulong ng iba. Para naman sa akin, hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Gusto ko malaman mo na gusto kita. Ano ba ako sa'yo? Tayong dalawa na nga lang dito sa loob ng kwartong to, sana! Tulungan mo ako. Please.
lambing ng tulog mo. Ayaw kitang gisingin. Para sa iyo ang mga damit na yan. Ilak mo na lang yung pinto. The number you dialed is either unattended or out of coverage area. Please try again later. Anong problema, ma? May tumawag sa aking babae. Malinaw na sinabi niyang tigilan mo ng pang-aakit mo sa kanyang asawa. Sino? Anak, bakit hindi ka nakinig sa akin? Sinabi ba niya kung sino raw siya? Nok ang pangalan niya. Sana, nandito ka ba? Sana? 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 Sana, nasan ka? Nok?
May nangyari ba sa inyo dalawa? Oo, ginawa ko. Gusto mo malaman bakit ko ginawa yun? Huwag na natin pag-usapan. Ganyan ka naman kasi lagi eh. Kailangan natin pag-usapan to. Ano ba, wala na tayo kasal? Hindi mo naiintindihan. Hindi ko talaga maintindihan. Hindi ko maintindihan kung bakit wala ka nararamdaman. Tingin mo ba nagsasawa na ako sa'yo? Tingin mo hindi na kita ganun kamahal? Ang pag-ibig hindi mo ba? Alam ko yun kahit laro na kasi sino iba. Ganun pa rin ang tingin ko sa akin. Pero kung ano ang nagbago, yun ang Okay ka lang ba? Paano ako napunta rito? Nakatulog ka sa kotse. Kagabi, Sino? Tama ba? nakita ko yung picture, Tana. Anong picture? Oo. Nagkamali ako. Niloko ko siya. Galit pa rin siya sa akin. Siya ang may gawa nito. Bakit mo naman naiisip yan? Ang akala ko kasi matatanggap ni Nok ang tulad mo. Dahil may mga pagkakatulad kayo. Pero ayaw niyang sumuko. Ayaw niya ako magsimula sa panibagong buhay. Yan lang ba ang iniisip mo? Meron nangyari sa atin. Dahil may pagkakapareho kami, yun lang. Umuwi ka na.
magkita ulit tayo. Tuloy ka. Mauna ka na. Uy. Bakit? Anong meron? Walang hiya ka. Alam mo bang yung picture na yan? Ang pinagmula ng away nila at naging aksidente. Makinig ka sa sasabihin ko. Alam mo ba kung bakit nang bababae ang mga lalaki? Dahil minsan, nabobore sila sa mga mababait na babae. Sopistikada, malaprinsesa. Kung merong mga hero at princess, ibig sabihin meron din silang mga kalaban. Dapat na mag-thank you ka sa akin. Dahil nakatulong akong mapatunayan ng tunay na pagmamahal ni Nanok at Tana sa isa't isa. Parang ikaw lang. Ano ako? May nangyari sa inyo, di ba? Okay. Alam mo, ganito kasi yan. Kapag ang dalawang tao nagkaaway, hindi naiiwasan yung minsan magsumbatan silang dalawa. Yung iba nagkakaayos agad. Pero yung iba naman hindi. Samantalang yung iba, sa kama ang uwi. Kung matatawag na masama ang mga nag-aaway, eh di lahat ng tao sa mundo masama. Para naman kay Nok, nung oras na nalaman niya agad na niloko siya ni Tana, swerte siya na namatay siya. Kaya habang buhay, nasa kanyang puso ni Tana. Masama rin siya. Hindi ka ng babae, si Nok. Oh? Really? Ang inosente mo namang babae? O baka gumagawa ka lang ng palabas? Nok, alam kong nakikinig ka sa pinag-uusapan namin. Malamang pinagtatawanan mo kami. Pinag-aawayan namin ang hindi namin makuhang dalawa. Bakit? Tingin mo nababaliw ako? Huwag mong sabihin hindi mo pa siya nakikita kahit isang beses. Kita mo? Sabi ko sa iyo eh. Pinagseselosa niya ang lumalapit kay Tana. Siya nga pala. Ang multo, hindi nakakatawag. Ako lang naman yung tumawag. Sa mama mo. Isipin mo na lang, nagigalo ko yun sa'yo. Huwag mong idamay ang mama ko. The number you dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call again later. Uy. Come in. Mabuti at alam mo pa rin kung nasan ako nakatira. Akala ko nakalimutan mo na. Ah? Masyado ka nagmamadali. Hinay-hinay lang. Nagbalik ka. Sa siguradong sa'yo lang. Dahil ako lang ang best for you. Hindi ako maselan. At hindi ako mawawala. Wala akong kasalanan. Aksidente yung nangyari. Huwag mo akong sisihin at pagkitanan. Wala akong kasalanan. Huwag ka lalapit. Pangako. Wala akong alam. Wala akong ginawa. Wala akong kasalanan.
Lagi kong iniisip na ang pagmamahalan ng dalawa ni Tana. Isang napakagandang bagay. Pero ang totoo, talaga bang nakakatakot ang pag-ibig? Dahil kahit gaano man tayo kabuti, sa huli, lumalabas ang pagiging masama natin kapag inaagaw ang mahal natin. Sige lang. Nandito lang ako, hindi ako aalis. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Kung iniisip mo na inaagaw ko sa'yo si Tana. Sige lang, no?
akala natin ngayon na yun, Doctor. Iniisip mo si Nok, tama ba? Iniisip ka rin ni Nok. Nok. Miss na kita. Sandali na lang makakasama na kita. Gaya ng sinabi ko, kung saan ka pupunta, susunod ako. Alam ko naman. Magsasama tayo bilang Lang isa, kung saan ka pupunta, susunod ako. susunod ako Kapag masaya ka, kapag masaya ka. nasa harap mo lang ako. Pero kapag hindi maganda pakiramdam mo, nasa tabi mo lang ako. Pero kapag nalulungkot ka, nasa likod mo lang ako. Oo. Pero hindi ka pwedeng sumama sa akin. Kailangan ko nang lumayo. At ikaw, patuloy kang bumuhay. Gusto kong mabuhay ka kasama ang babaeng ito. O kahit na sino. Ang mahalaga ang kasiyahan mo. Pero bakit? Bakit nagpaparamdam ka pa rin sa paligid ko? Palagi ka na lang nasa malapit sa akin. Pag-isipan mo buti tayo. Kung bakit nandito pa rin ako. Kung bakit pa rin ako umaaligi. At nang dahil sa iyo. Dahil namimiss mo ako. Ginawa namin lahat na makakaya namin. Depende na sa kanya kung anong susunod na mangyayari. Huwag kang mawala ng pag-asa, Bill.
Ayun na, Tana. Tingin ko, kailangan mo na mamili kung sinong gusto mo makasama sa buhay. Sino? O ako? Kapag hindi ka na bumalik, ibig sabihin sino ka magiging masaya sa amin. Pero, mamimiss talaga kita.